So may papasyalan lang tayo dito lang sa malapit lang dito sa Abbotsford. Parting Langley lang, boundary ng Suri. Matagal na kasi siyang nag-i-invite sa akin. Bali nagdala ako ng nagluto lang ako ng biko para kahit paano naman may dala tayo, nakakahiya naman pumunta nang wala man lang tayong kadala-dala. Nakakatuwa lang kasi alam niyo yung ang dami nag-i-invite sa atin. Meron dyan sa Suri, sa Langley, dito sa Abbotsford, sa Vancouver. May mga nagko-comment doon na pag nakapasyal ka sir dito sa Alberta, nakapasyal ka dito sa Ontario, sa kung saan na pong part ng Canada at even sa US, may mga nagko-comment, and even sa message ko may nababasa din ako. Nagpapasalamat naman po ako. Sabi nila, Perds, pag nakapasyal ka dito sa Alberta, dito ka sa amin tumuloy. Pag may plano ka mamasyal, dito ka magstay dito sa Ontario and even sa US, sabi nga nila, Perds, pasyal ka dito, ipagluluto ka namin. Alam niyo po ba yung nakakataba ng puso? Kasi may mga subscriber tayo na parang feeling ko pinapahalagahan nila yung mga nagagawa kong video, na para sa akin siguro yung iba na inspire, may napulot na aral, yung iba naman natutuwa daw sila sa mga advice ko. So maraming salamat po. Iisa-isa, hindi ko na po kayo maisa-isa kasi ang dami nyo po malimit po ko nakaka-receive ng ganyan. At kahit papaano pinagpapasalamat ko naman po, mas mabuti na nga yung ganon kaysa dun sa ibang may nababasa kasi ako ditong pinalo ko dati, inunfollow ko na kasi nga malimit na babasa ko doon sa mga comments sa kanila, minumura na sila, mga galit na. And then alam niyo yung parang dahil kumikita na nga sila sa kanilang mga content sa Facebook Reels, sa YouTube, etc. Parang nakikipag-away na sila doon sa mga subscribers nila. May nabasa pa nga ako one time, sinabihan niya yung kanyang pinalo na content creator. Imagine mo kumikita ka sa Facebook, and then makikita ng mga anak mo, tapos masabihan ng mga subscriber na makakakasalubong sa'yo na tatay mo ba yun? May topak yun. Parang mga ganun po ba, masasakit na yung mga salita. Kasi nga marami na ang nagmumura doon sa isang content creator na napapanood kong yon. Kaya sabi ko hindi na maganda yung mga content niya, parang dahil na lang sa pera, dahil doon sa pumapasok sa kanyang kailangan may upload na lang siya. So napapansin ko ang daming nagagalit. And then may isa pa akong vlogger na nakita na parang ang nangyari, binabantaan na siya, na sabi pag nakasalubong kita or nakita kita dito, alam niyo yung itutumba na daw siya, mga ganun. Ang alam ko nagpa-blatter pa yun, nagsumbong na sa pulis Dito din po yun sa Canada. Kaya nga sabi ko, ba't kaya kino-continue nilang gumawa ng mga vlog na alam niyo yung parang nagkakaroon ka ng kaaway na subscribers. Samantalang alam naman nilang nagagalit yung mga tao, parang inaasar pa nila. Siguro dahil alam niyo naman sa social media na kapag maingay ka, mas ipapalo ka ng tao. Kahit ayaw nga sa'yo, ipapalo ka Parang ang nangyayari is naiintriga pa sila doon sa mga susunod mong maling sasabihin. Ayoko naman po ng ganun. Mas okay na rin sa akin yung mga ganito yung subscribers natin na kahit papano nakakasalubong ko sila dito kung saan dito sa BC. Minsan sa Value Village, kung saan po ako napasok, sa Walmart, sa Superstore, biglang mag-ahay, biglang may magpapapicture, nahihiya nga po ako And then nag-i-invite, kain tayo sa bahay minsan, doon yung family ko. So yun po ay nakakahiya naman pong humindi. Matagal na kasi nag-i-invite sa akin to. Nagdala naman ako nagluto nito, tong bikong to, para kahit papaano naman may dala tayo. Ayoko naman ng basta na lang ako pupunta at kakain. So makikipagkwentuhan lang tayo, konting chikahan. Tatanungin natin kung gano'n na sila katagal dito sa Canada, ano yung mga naging pathway nila. So kahit paano makapulo tayo ng mga aral, sharing of experience. So tara guys, samahan nyo muna ako dahil babiyahin na tayo, dahil may pasok pa rin ako mamaya. Saglit lang ako doon and then babalik na rin kagad ako. Alam nyo, malaking tulong din sa akin tong channel kong to Kasi alam nyo, kahit saan ako magsuot dito sa BC, mapa dito sa Chilliwack, Abbotsford, Langley, Suri, Coquitlam, Burnaby, kahit saan ako magsuot, minsan nagugulat ako, biglang may babate. So iniisip ko, saan ko ba siya na-meet? Biglang sasabihin niya, subscriber ko daw siya. So nakakatuwa lang, nakakataba lang ng puso na sabi ko, ang layo na pala ng nararating ng mga videos ko. At even makwento ko lang sa inyo, nung nagbakasyon ako, nung December, bumili ako ng buko pie sa Los Baños. So habang bumibili ako, pati yung tindero, sabi niya, sir, pinapanood kita, di ba ikaw yun? Kaya alam mo yung, sabi ko, ang lalayo na pala ng nararating ng videos natin. Kaya yung mga ganitong invitation,
pag may time ako, wala namang masama. Kasi unang-una, alam nyo yung para sa akin, dumadami yung kaibigan natin. Mas maganda yung dumadami yung kaibigan natin dahil parang feeling ko kahit saan ako magsuot, may tao akong kahit papano malalapitan. Hindi man sa pera, hindi naman dahil sa pera. Yung bang tipong mapapagtanungan, if ever mga emergency, mga ganun po ba. So kahit saan tayo magsuot, alam nyo, sasaglit lang ang buhay. Kaya mas pinipili kong mas marami yung kaibigan kaysa yung kaaway. Kaya nga lang, may mga tao talaga na alam niyo yung gumagawa na talaga ng content, nakikita ko. Kasi mas madali po talaga ngayon sa social media yung mag-trending kapag gumagawa ka ng mga kaaway. Kasi parang naiintriga sila, sino ba to, ganan. So mapapapalo sila sa'yo. Kaya minsan di ako naniniwala talaga dun sa maraming subscriber, lahat talaga gusto ka. Yung iba dyan, nakatutok lang sa'yo dahil nag-aantay sila ng mga maling sasabihin mo. So, hindi naman ako kasi masyado, mas gusto ko yung kukonti. Pero, alam ko na talagang totoo, parang sa kaibigan lang ba. Kaya hindi din ako masyado dito bumabarkada. Actually, nakailang invite na siya sa akin nung birthday niya. Pinapupunta niya ako, saglit lang daw ako kakain. Then, kasama yung family niya. Kasi nandito yung mga relatives niya. So, yung isa is student. Then, yung isa is mga PR nata dito, citizen, and then mga driving instructor sila dito. So may mga mapupulot po tayong aral dito. Kasi marami siyang tinuturuan ditong student na banggit niya sa akin na habang tinuturuan pa lang niya sa driving, and then pinapangaralan nga daw niya, nasabi niya, panoorin niyo yung mga video ni Perds. Kasi magaganda yung advice niya. Nga wag muna kayong kukuha ng brand new car. Kasi temporary pa lang yung status nyo. And then malalaman niya, after a week or a month, nakakuha na kagad ng brand new. So wala naman daw siya magagawa kasi decision nila yon. Nga lang daw talaga kasi marami nga din tayong karanasan dito na temporary foreign workers na layoff, na wala ng trabaho. So ang hirap pong kumilos kapag may binabayaran ka tapos wala kang trabaho. Here we go. Hanap lang tayo ng parking. So, lalabas na daw siya. Minessage ko na. Bale, dyan siya nakatira. Boundary na to ng Suri and Langley. Ang alam ko Ito yung ako mo, Matrix. Matipid to sa gas Kamusta? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Ayan, Okay, matipid to sa gas. Meron daw doon, may parking pa doon. Okay na, dyan na lang ako. Dyan na lang ako. Okay At least wala kang binabayaran. Magkano mo na ko to? 7.5. 7.5? Hindi ako marunong magkulay. Ay, akin kinulayan ko lang yan. Kinulayan ko lang yung caliper ko. Para medyo mas maganda. Ay, yung gano'n. Parang binili. Ikaw. Mahilig ako magluto talaga. Wow. Mahilig ako magluto. Kanina ko lang yung ginawa. Oy, thank you. Ito, may dala tayo sa kanila. Thank you. Magtitik or Trick or treat ngayon 31 kaso nabasa nga yan kanina kasi lahat yan. Umuulan kasi ganun ba yun? Pag may nakasabit na ganyan, so may titigil na bata para manghingi ng candy, tama ba? I think magkakakilala sila dito. So okay. parang mamaya, may mga batang darating. Hello po. Ay, hello po. Kuya, hello po. Hello po. Kuya, nahanap ko yung driving school nyo. Cruising driving. Cruising nga, di ba? Pinalo ko nga siya yung cruising Pero nahack yung technico. Sabi ko, bakit parang may nakita akong cruising na hindi updated na page? Hindi ko na ma-access, nahack yata. Yun. Kaya sabi ko, parang hindi siya updated. Papakuhin ko. Maraming nang nakapost na mga, pangalan nun, yung mga nakapasa. Oo. May mga nakita akong gano'n. Sa Google ko. Ito si Ay, hello po. Hello po. Hello po. Bless ka. Ay, ako tatanda tayo. Elijah. Gano'n na po kayo katagal dito? Ilan taon na ba tayo? 7 No, kami. sila Dito 7. dito sa bahay na to. Dito? Aha. 2018 na. 2018. Ito Elijah. Dream house ko. Gusto ko din magkaroon ng ganito someday. Magkakaroon yung pag-uusapan natin. Ay, upo ka muna. Opo, okay na. Ayan si Kamaya. Elijah tinatanong, Ay, hello po. alam mo, bless.
Ano to? 14. 14, tapos si Sophie, 11. 18 ng anak mo. Babae, laki. Lalaki po. Nasa Pinas? Kaya nga nag-iipon ako kasi gusto Sana kong mapapunta kasi ulit. hindi ano na po sila naka-process na. Implied status. Implied. Naka-implied na po So, ako. pati yung anak mo? Naka-medical na po sila at saka biometrics. Ay, okay na. Waiting na lang po. Opo, gawa ko po. Galing na. Oy, Sayang nga, na-timing na kabit ng mga sausage na steak po at saka mga beef bigyan natin sila, Dok. tsaka ground beef. Ito po ay ground beef. Ay isang ganito, pwede nyo siyang ilagay sa spaghetti na mga 500 grams. Ground beef po to. Then ito ay mga pure na na laman, and then to steak. Steak. Magkabala ka pa, parts. Ano kasi yan, pag yung baka na dapa, hindi makalakad. So diretso na sa planta. Pag hindi na makalakad, hindi magagatasan. So ginagawa ni boss, dinadala sa planta, pagbalik, nakaganyan na, nakapak na. Hamburger. Ito na yung, ito. Pwede siyang gawing hamburger, pwede siyang, as in totally ground beef po siya. Ginagawa niya yung butido. Ginagawa kong embutido. Kung may free time nga ako, gagawa ko embutido, yun ang dadaling ko sana. So, pwede siyang gawing butido. Basta ground siya. Actually, mga kababayan, kaibigan ng mga taga-Quezon. Oo. Next time pakikilala. Yung kapatid nga yan, Yung sayang kapatid ko talaga ang driving instructor. So, full-time siya ako. Part-time. Kasi may trabaho ako sa umaga. Ganda nung actually, sundan nila. Pinapanood ko rin sila Rice. Ang background namin, actually kami ng ate mo, Singapore PR kami. Singapore PR kayo. Ang ganda na daw doon. Tapos lumipat na kayo dito. May bahay pa kami doon. May bahay na kayo doon. Oo. Tapos, ang problema kasi, nung mga anak na yung misis ko, nung inanak mo itong dalawa, nagkikpit na. That's since 2008, nagkikpit na ang Singapore. So, ibig sabihin yun that yung mga bata sa Singapore po pinanganak. Oo, hindi sa Hindi sa Canada. Hindi. Ay, hindi. Masasabi mong discrimination dahil mapi-PR lang kung meron ka lahi kong check. Sa Singapore? Oo, kasi island lang sila. Naintindihan ko naman dahil island lang sila. Hindi naman sila maliit pwede lang. katulad ng Canada na tanggap ng tanggap. Sila, inaano nila ang lahi. Kailangan kontrolin. Kailangan ang majority in check. Ay, tama naman yun. Kasi bansa Diba? nila yun Alam Parang mo. sa Pinas. Sa Pinas. Naman. Gusto natin, Pilipino lang. Diba? Kaya lang, So, maluwag diba? din So, yun ang patakatan. Kaya, sabihin natin discrimination. Pero naintindihan ko naman. Nasa nila nasa karakteristik ng bansa nila. Yung 2008, nagkikip na. Pinanganak namin to, 2010 na pangalan namin. So, 2009 hindi na talaga. Ayaw na talaga. 2009 po, sa Singapore. Hindi na talaga ma-PR. Hindi na talaga. So you mean to say, PR kayo doon, tapos yung pinanganak yung mga anak nyo, yun na ang hindi na PR. So parang ang mangyayari, conflict na, PR kami, yung mga anak namin hindi. So, What's the point? Parang tsaka kung hindi sila PR, hindi namin kaya sila pag-aralin. Kasi mahirap pumasok sa public school. Ang public school na maganda doon. Private school is minimum 2,000. Ngayon, minimum 2,000. Per month. Per month pa. Hindi siya per sem, hindi siya per Per So, month. hindi naman namin syempre, ayaw naman namin na, usually, karamihan to, magulang, magtatrabaho, anak, nasa Pilipinas, sa nag-aaral. Syempre, ayaw naman ng ate mo na maghiwalay kami ng ganun. Diba? So, 2013, nagpasya na ako. Kahit na PR na kayo doon, what's the point kung yung mga anak nyo walang chance ma-PR? So kaya pinili nyo dito sa Canada. Nagpasya na ako. So, actually, Mahirap Tsaka parang, pinagsabay ko ang application ng Canada at New Zealand dahil isa lang ang requirement. Tsaka pares maganda. Oo, so, New Zealand. parehong nag-positive. Mas pinili ko dahil nandito nga yung kapatid ko. Ang sabi, ng akin naman, kung siyempre, disadvantage ko na yun, di ba? Pero siyempre, mas pinili ko na to at so, yun nga, yun, malaki din tulong. Mayroon kang kaibigan o kamag-anak dito. Matutuluyan mo. Pero yung expectation nyo pagdating nyo dito,
medyo nag-iba ba nung pagdating nyo dito na, ganun pala, parang nabigla. Ay, may plan kami. May plan talaga. Merong bali medyo maingat. Nung lumabas siya, kailangan mo mag-land, di ba? Para makumpleto ang proseso kasi landing ang last step eh. Nagsabay-sabay kaming mag-land dito. Ako lang nag-resign. Sila. Bumalik after nilang matatakan. Balik sa Singapore after 2 weeks. Bumalik muna. Balik sila. Tapos ako. Hindi pa kami actually Hindi pa kami 100%. dito. 100% sure. Hindi kami Parang try muna. Kumbaga sa bang tulog ba? Kumbaga may Kasi maayos yung agang-agang pa. trabaho. May agang-agang pa. So, maganda yung trabaho. ito, maganda rin ang trabaho. So, ang ginawa ko noon, habang nandun sila, ko mag-establish ng sarili dito. Sabi ko, hindi tayo Trabaho. pwedeng parehong walang trabaho pagdating dyan. Ayun, sumasama ako sa kapatid ko mag-cleaning. Hindi naman masasabing pero na-enjoy ko rin. Dahil ako mag-isa, wala akong naintindi. Pero yung nahiwalay ako sa kanila. Tuwing Christmas, sa Singapore ako umuwi, hindi sa Pilipinas. Ganun na. Kasi sila eh. So, nung after almost 2 years, nakuha ko na sila. Pinabalik ko. 2 years pa bago nyo sana pinapunta. Yung for good na. For good na talaga. Kasi ang dami rin asikasuhin. Trabaho. Yung bahay. Di ba mas maganda din naman talaga yung minuunang isa? Kasi yung sabay-sabay kayo. Kumbaga, ika nga first, calculated risk, ika nga. So, may fallback ka. Maging maingat Tama, ka. Huwag may ka din magpadalos-dalos. Kaya nagtataka ako, sabi ko, bakit ako? Nagbayad ako sa driving instructor. Even nung nagda-drive na ako sa Pinas, nagbayad ako dito sa driving instructor in Chiliwak, I think 70. So, mataas yun. Tapos nakakita ko, Ang mahal naman. Dati kayo na. nakakita ako ng ngayon may 30 lang per hour, 40. Sabi ko, ba't ang mumura nito? Ay, ang mura naman. Oo, yung pala. Sobrang mura naman. Oo, yung pala, doon ko sa kanya nalaman na dapat pala ang gagamitin sa sakyan is meron din yung brake and gas doon sa passenger, which is yun yung legal. So ano bang anong consequence kapag bayad ka sa gano'n na hindi Kunyari, si Nikki, driving instructor, 70 siya. Tapos ako po sa Facebook, mga kabayan, dito sa akin, 40 per hour. Punta ka sa akin. May nangyari sa atin, hindi ako registered. Hindi ko nasagutin ng ICBC. So hindi ka sagot ng ICBC. Kasi magkakaroon ng investigation doon na bakit ganun-ganun, di ba? So, di-declare mo na instructor ko to, pero totoo, hindi siya legit, ganun. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit mahal maningil ng instructor. Meron kaming, every year nire-renew namin ang aming driver's license. Every year nire-renew namin ang aming driving school license. Driving school license. Oo, may license yan. Tsaka yung instructor license, dalawa yan. So, hindi ka basta-basta pwedeng kagaya niyan. Yung may mga nagsasabi sa akin, Perds, class 5 ka na, pwede ka na magturo dyan ng student. Wag. I mean, I would, pwede ka naman magturo kahit sino. Pero, Mga kaibigan ka. Pero I would rather, kunyari doon sa farm, sa looban, yan, okay lang yan. Huwag kayo doon sa mga busy street. Kasi ikaw ang mapupuruhan din pag may nangyari. Oo, pag nangyari yung estudyante mo, nakasagi o siyempre. So, kasi yung driving instructor license, driving school license, business permit. May business permit. Tapos every year, may inspection ng sasakyan. So marami kong binabayaran. Kaya normal talaga na hindi naman totally mataas. Yun May parang baseline pa. Kasi kailangan mong bawiin yan insurance pa. Kasi iba ang insurance namin. Ngayon, ang dami ko nakikita nagpo-post ng $30-40 lang per hour. So, nung tinignan ko, hindi nga pala talaga sila. Isa doon ang wala, hindi ka mabibigyan ng karampatang insurance na pang driving school. So, kapag may nangyayari sa'yo, hindi ka ICBC. May nangyayari ngayon, Ferds, ang dami na. Tatawag sa akin, oy, ganito, ganyan, magkano ba rate mo? Ganito po. Mahal-mahal naman. Doon sa nakita ko, 40 lang. Ate, hindi naman kami namimilit. Tanungin niyo kung meron siyang driving school license. Kasi kung wala, hindi po tama ang insurance niyan. Hindi po sasagutin kung anong nangyari sa anak niyo. After 5 minutes, Marlon, pwede ka pa sa ganitong araw, ganito, ganyan. Kasi, para sa akin, okay lang, hindi naman kami namimilit. Pero ikaw ba bilang isang ina, bitong isang
So, pag isa lang alam Oo, yung anak mo na, di ba? Kasi ilang years ka na dito? 3. I mean, 3 years? 2 years sa Toronto. Tama. Mahigit 1 year sa Toronto. 1 year sa Toronto, then Dapat dito, mahigit 1 year na rin. 1 year na dito sa BC. So magti 3 years ka pa lang. Naka 3 years na nung September. So 3 years ka na dito sa Canada. Pero hindi ka pa nakaka-apply ng PR or Hindi pa kasi Like student yung trabaho ko, akala ko pang techno code siya, tier code. Hindi kami nagkasundo ng HR na hindi daw siya tech. So, na-invite na ako noong August 2023. Hindi lang kami nagkasundo dun sa ganon. So, hindi ko nakuha yung documents kasi hindi daw yun yung tier code. So di pa nagkakakita ng sa student, ang daming ano. So, yun. Nag-apply ako ng ibang job na pang na pang TNT. Talaga. So, kailangan mo makuha ang job is yung may PR pathway. Yun ang hirap, no? Akala ng iba, ang dami ko pa namang kaibigan na gusto mag-student pagdating dito. Ang hirap na ngayon. Akala ng iba, pagdating ko diyan sa Canada, kasi ang pang-encourage kasi yung ibang consultant, babagoy mo yung pera mo, benta mo yung ano. Babagoy niya doon, mag-double job, triple job kayo. Wala pa lisensya. May brand yung sasakyan na. Ako si Ferds, sabi ko, hindi ako aalis sa farm eh. Kasi ang ganda ng bahay niya dun eh. Ang gagawin ko, bibili ako ng bahay, papaharap ko. Stand up pa rin ako sa farm. Pag bibili ka ng bahay, saan ang napupusuan? Saan napupusuan? Parang ayoko sa Vancouver kasi unang-una, pumunta, napaka-crowded na, ang mahal pa. Eh, saka yung bawat galaw mo, may pay parking. Pinamimilian ko is it's either Chilliwack, Abbotsford, Langley. Langley, okay. Suri, may Chilliwack kayo, nasa boundary na kayo ng Suri, Langley. So, actually, okay pa dito. Pero kasi tinatayo ito ng Skype, iingay. Ingay na rin dito. Skype train lang yun, station. Ito. Oh, yeah. Skype station yan. Sa tabi na pala kayo ng ano. Oo. Fraser na. Nung tinignan ko yung map, ito ay highway na. Fraser Ito yung na. highway. Station na to. Hindi, usually, ginagawa namin. Ganun pag trick or treat, pupunta sila sa mga ano. Ginagawa namin, kaya alam namin yan. Nilalagay namin sa sahig. Or Ano yung pupunta sila sa mga bahay-bahay, tapos may magbibigay ng ganan. yung parang di ba ilaan natin yan? We have Wow. to sort it out. Or check mo. No, check it out. Baka may mga needles. Oh, check it out. May mga ganun ha. Ganun. Needles, mga drugs. Check. Wow! Ang dami naman yan. Saan kayo nakarating? Hanggang pinakamalayo? Oh, shush. Check it out. Check first. Kasi may mga cases na may mga... Ganun. Napapahalo. Napapahalo. Double check. Konti pa yan. Ako, konti pa ho yan. Grabe, ang dami naman itong pabaon niyo, ma'am. Baka to share. Kasi halo mo. Nga ho eh. Hindi, ngayon nagko-control na din talaga ako ng kain. Hindi mo ibawi mo sa ano. Ano ko na, physical naman ito. Oo, physical talaga yung trabaho ko. Galaw ng galaw. Ibawi mo sa... Pero iba ang physical Thank you po. trabaho, iba ang exercise. Oo, totoo. Exercise ka. Yun nga lang ho, hindi na din. Hatid ka na namin. A few moments later. Buti na lang, hindi traffic. Ang grabe ho, ang dami nilang pinabalot sa akin. Ang daming pinabaon sa akin ni na Kuya Marlon. So, nag-enjoy naman ako, guys. So, mamaya ko na lang i-share sa inyo kung ano yung mga napagkwentuhan namin kasi malilate na rin ako. May pasok pa ako ngayon. So, kinain ko na agad, guys, itong pabaon nila sa akin na goto. And then, itong, lechon belly. Grabe, ang sarap. Papasok na din naman ako. May 15 minutes pa. So, kainin na muna natin to habang mainit pa. Then para mamaya tutulog na lang ako pagka out sa work. Nag-enjoy ako sobra dun sa mga kwentuhan namin, mga sharing of experience. Ang dami ko na namang natutunan sa kanila, especially dun sa sa pagkuha ng family doctor na gusto ko sanang i-share din sa inyo. Ang daming nilang na ituro sa akin at kaya mas gusto ko yung mga ganong klase ng tao na kausap. Kay Ate Sheila, kay Kuya Marlon, kay Nikki, kay doon sa mga anak nila, grabe. Sabi ko, ang ganda ng pagpapalaki nila doon sa bata. Kay Elijah and Sophia. Napakababait ng mga bata. Biglang napaisip nga ako kasi dati na-share ko nga sa inyo yung mga bata dito na dumarating, yung mga anak-anak ng mga kababayan natin. Pansin ko, nag-iiba yung ugali. So, na-notice ko, nung naduno ko kanina, ang babait ng mga bata.
sana yung mga ganong bata ay ma-maintain ng mga magulang. Nasa halata naman doon sa pagpapalaki ng magulang doon sa mga anak nila, kaya ganong mabubuting bata. Kasi may mga na-encounter nga po, di ba ako sabi ko sa inyo before, na mga minor dito na mga edad 14, 15, 16 na puro kamunduhan na kagad yung mga pinapakita sa akin, na dati pinapakita nila sa akin yung mga inuuwi nilang mga girlfriend sa bahay na mga puti na gano'n. Sabi ko parang nag-iiba yung ugali ng mga bata. Pero yung na-meet ko yung mga anak ni Kuya Marlon, sabi ko mababait yung mga anak mo, sabi ko. Kasi kita ko na kagad the way yung pagtrato nila sa akin doon sa bahay. Sobrang dami guys na natutunan ko. Nagpapasalamat ako kay Nikki sa pag-invite sa akin doon sa salo-salo namin kanina. So feeling ko nagkaroon na naman ako ng panibagong kaibigan na pwede kong puntahan anytime sa Langley. Actually boundary na ng Suri and Langley yun eh. So grabe, hindi ko masabi. Napakarami ko talaga natutunan, even doon sa insurance, sa family doctor, sa pagkuha ng bahay. So talagang marami kang matututunan dito sa mga taong kagaya nila, na yung mga pinagdaanan dito hindi din naman naging madali sa una. Nag-adjust din sila. Actually mga permanent resident na sila before sa Singapore. So mahaba yung istorya, kaya nangyari dito sila napadpad sa Canada dahil nga may mga pagbabago din sa policy ng Singapore. So dito sila dinala ng kanilang kapalaran dahil nga ayaw nila magkahiwa-hiwalay, kasi PR silang mag-asawa pero yung mga anak nila hindi na magiging PR. So it's a long story guys na mai-share ko din sa inyo sa mga susunod na araw. So tapusin ko lang siguro muna itong kinakain ko dahil papasok na rin naman ako, at mamaya pagka-out magpapahinga na ako, hindi na ako kakain. Maraming salamat ulit doon sa mag-anak ni Kuya Marlon, at saka i-follow nyo nga pala yung Cruising Driving School guys. Sa mga kababayan natin na naghahanap ng driving instructor dito sa Langley, Abbotsford, Suri, siguro hanggang Vancouver, kontakin nyo na lang yung Cruising Driving School. Nag-o-offer po sila ng driving instructor do sa mga kababayan natin na bagong dating dito sa Canada na gustong matutong mag-drive, at yung mga kababayan natin na wala pang lisensya. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.